Ito, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, meron akong twist dito. Si alias Rene na testigo na hawak ni Senator Risa Hontiveros bumaliktad at sinabing binayaran daw siya ni Senador Risa Hontiveros para mag-witness laban kay Kibuloy at sa mag-amang Duterte. Ito ha, may twist tayo dito. Iparinig ko lang sa inyo bago natin reaksyonan. Kasi baka sabihan tayo fake news. Ito na mga kababayan. Ito, pakinig ko sa inyo ha. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1,000,000 piso ni Senadora Risa Hontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na payag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at toy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ito ha mga kababayan. Sabihin natin na sabi nito, lumabas yung alias Rene na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros. Ngayon tatanungin ko sa kayo mga kababayan, lalong-lalo na ang kakamping at loyalista. Tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na ang witness ay binayaran ng 1 milyon? Una, ang statement ni alias Rene na nakita niya si Sara at si Digong pumunta dun sa bundok, may dalang bag, laman armas. Bakit ganun din ang sinasabi ni Arturo Las Cañas? 'Di ba? 'Di ba yun din ang sabi ni Arturo Las Cañas? Ginamit nila ang private plane ni Kibuloy dahil sa mga armas. 'Di ba? Ganun din naman ang sabi ni Arturo Las Cañas. Tambalus-lus yan si Inday. Demonyo yan si Digong. Gumamit yan sila ng private plane, kinargahan ng armas. Di ba? Na which is yun din ang sinabi nitong witness sa Senado. Iyan din ang sinabi ni Arturo Las Cañas. Di ba? Diyos mio marimar. At ito pa mga kababayan, maniniwala pa ba tayo? Maniniwala pa ba tayo na bayad si Senator Risa Hontiveros? Ilan na ang palpak ni si Kerwin Espinosa, nagsalita na laban kay na siyang paaminin, pamaliin si Laila. Tapos sasabihin ngayon, binayan. Pangalawa, yung testigo ni Laila na nagsabi at binawi ang kanyang statement, nawala na. Nasaan na yun? Yung nasa posisyon pa si Digong, baka pagbaba ni Digong sa posisyon, magbago yung statement mo. Ngayon, di ba? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Hindi ko dito pinagtanggol si Senator Risa Hontiveros. Pero kung ano ang statement ng lalaki na nag-alias Rene, ganun din ang statement ni Arturo Las Cañas. Bag din, naglaman ng armas na sinakay nila sa private plane ni Kibuloy. Di ba? At saka, papaniwalaan nyo pa ba? Kailan ba naging tugma ang mga DDS? Halos lahat naman sila fake news. 'Di ba?
O dito, ito, para sa akin mga kababayan, sabihin natin na bayaran ni Senador Risa Ontiveros. Bakit siya bumaliktad? Hindi nyo ba alam na dapat mag-video siya, ay susuko muna siya sa Senado at sabihin niya na binayaran siya? Sa ginawa niya, madidiin pa siya. Ma'am Salome Ramirez, hello po. Maraming salamat sa iyong 4 Canadian dollar super sticker. Hindi nyo ba alam na dapat yung ginawa nung alias Rene, hindi siya nagpa-video sa YouTube at pinost? Dapat bumalik siya sa Senado, nag-file siya doon ng kanyang statement at babawiin niya. Alam nyo ba may tawag yan? Ganito ha. Ito. Alam nyo ba may tawag yung ganyan? Babasahin ko ha, mga kababayan. Hindi nyo ba alam na malaki ang kasong mangyayari at kakaharapin niya dan? Ganito kasi, mga kababayan. The prosecution needs to file a litany of the criminal charge against the witness for perjury. 'Di ba? False and pagbasa dito, unsubstantiated allegation and slander or defamation among a few. 'Di ba? It is obvious beyond a reasonable doubt that this ploy has the handiwork of the beneficiary to discredit the highly estimated lady legislator is an attempt to render the verdict on his case questionable. 'Di ba? Hindi ba naiisip na pwede makasuhan siya doon? Kasi dapat the prosecution needs to file litany of criminal charge against the witness. Mababaliktad siya. 'Di ba? Kasi bago ka pumunta doon sa Senado at mag-witness laban kay Kibuloy, nanumpa ka. Meron kang ginanon doon litany, ang sabi doon. Meron kang pinanumpaan. Sinabi nga doon, people of the Philippines, alias Rene versus the Republic of People of the Philippines. Truth is nothing but the truth. Di ba? May mga ganun-ganun, kemerot keme. Mababaliktad dyan, makakasuhan siya ngayon. Dapat bago siya nagyaw-yaw, pumunta siya sa Senado. Nireklamo niya dapat yan para tulungan siya kung sino man ang gustong makatulong sa kanya. Ang problema ngayon, niyaw-yaw niya doon sa social media. Malaking isda si Kibuloy. Mababaliktad siya. Kahit sabihin mong binayaran ka ni Risa, akala mo makakampihan ka ni Kibuloy, hindi ka makakampihan ni Kibuloy. Kasi take note, not only you is the witness, marami kayo. Marami kayo. Nag-under oath ka doon. Nanumpa ka sa mga binibitawan mong salita. Hindi po korte ang social media, mga DDS lang ang gumagawa niyan. Hindi korte ang SOCMED. Na kung may kasalanan ka, may pagkakamali ka, sa SOCMED ka mag-explain. No. Wala ang ganun. Diba? Yun ang isipin ninyo. Hindi ka papaniwalaan. Makita ka doon kung sinong senador para mabigyan ka ng proteksyon, para makapunta ka sa witness protection program. Para in case yung side ni Kibuloy at side ni Risa, may protection ka. Ngayon, mabugbog ka ng kaso niyan. Babalikan ka. Ni Kibuloy, malaki din ang iyong pananagutan or pananagutin. Bakit? Nag-take oath ka doon. Nag-under oath ka doon. Nanumpa ka na kung ano man ang salaysay na bibitawan mo. The truth, nothing but the truth. Diba? May ganon. Yun dapat. Ngayon, mga kababayan, ang sasabihin agad ng mga DDS, grabe, si Risa Ontiveros nagbayad ng 1 million. So, sa mga bobong DDS, ganon agad ang iisipin. Pero sa mga edukadong loyalista at kakamping, yan agad ang sasabihin. Pwede siyang makasuhan doon kasi nag-under oath siya doon, nanumpa siya. Nasalaysay. Maliban na lang kung katulad ka kay Kerwin Espinosa, nung in the end of the time, or in the end of the day, binaliktad mo at binawi mo yung salaysay mo, yun pwede yun. Yung problema, nagpa-video ka pa, putang ina, yung mayaman, yung vlogger, nag-abuse ng marami, kumikita siya, pero ikaw, nga ka. Makukulong ka sa ginagawa mo.
O, ito, katulad kay Pokemon. Attorney daw ako. Kailangan pa ba ng attorney yan? Pwede nyo namang i-research yan. O kahit may abogado na nanood sa akin ngayon, o, paki-comment. Kung mali ba ako? May pinanumpaan kang salaysay. Kung ano ang binibitawan mong salita, yun na yun. Kung ito'y babawiin mo, bumalik ka doon sa Senado, maghanap ka ng magpoprotekta sa'yo at lumapit ka sa witness protection program para din sa kaligtasan mo sa side ni Kibuloy at sa side ni Risa. Ang problema, nagdaldal ka dyan sa YouTube. Oh, edi kalat ka pa ngayon sa social media, pati sa mainstream media, pati sa balita, kalat ka. Nga ka ngayon. Sa tingin ninyo, di ba? Sa tingin ninyo, okay yung ginawa niya? Makukulong siya. My God. Di ba? Hindi ako nag-aabogado-abogado. Pero kahit nga si Sara Duterte nandoon, nanumpa, di ba gumanon? Kahit si Digong, di ba gumanon? Kung ano man ang bibitawan niyang salita, yun na yun. Hindi na pwedeng baguhin, maliban na lang kung ikaw mismo lumapit doon at gusto mong baguhin. Di ba? Pag nawalaan ka nga ng gamit o nawalaan ng passport, anong gawin mo? Affidavit of loss. Ngayon, kung gusto mo affidavit, ano ng affidavit? Oh, ganon. Diba? Oh my God. Makukulong ka. Tapos malaking aligasyon yan. Sabihin mo, binayaran ka ng 1,000,000. Asan yung proof? My God, nako. Malaking, mag-file pa naman ng legal. Actually, si Risa Ontiveros, palaban yan. Si Digong nga eh. Hindi naatrasan. Diba? Nga ka. Oh. Tingnan ni Digong kung ano yung binitawan niya doon sa Senado. Ano yung binitawan niya sa Kongreso. Oh. Bakit ano ba nangyari? Choppy ba ako? Mga kababayan? Pa-check nga ako. Wait lang. Oh, choppy daw. Check ko nga mga kababayan. Choppy daw ako. No defense para sa ating bansa. O hindi naman. Okay naman. So, yun mga kababayan. Yun yung totoo. Hindi po pwedeng sasabihin mo, yun ang binitawan mo, yun ang inano mo. 'Di ba? Oh, malaking aligasyon yan. Oh, malaking pananagutan yan. Nag-under oath ka doon, nanumpa ka doon. Kung ano man ang bibitawan mong salita, kung ano man mga salaysay mo, ay pinipirmahan mo pa yan. Yun naman pala po. Sige po, pasensya na po. So yun mga kababayan. So ngayon,